Kamakailan lang, nagbakasyon kami ni Cherry at ng asawa kong si Lando sa magagandang probinsya ng Sorsogon at Catanduanes. Matagal na namin pinag-iipunan ng paglalakbay na ito at labis ang aming pananabik na makita ang magagandang tanawin, malalawak na dalampasigan at mga sinaunang simbahan sa mga bayan ng Bulan at Virac. Ang plano namin ay manatili sa dalawang magkaibang matutuluyan upang masakyan ang dalawang magkaibang ganda ng lugar. Isa sa sentro ng bayan at isa naman malapit sa tabing dagat. Nakarating kami sa unang hotel sa gitna mismo ng bayan ng Bulan. Malawak ito, matibay ang mga gusali at napapaligiran ng mga lumang puno ng balete na tila nagbabantay sa buong lugar. Ang mga pasilyo ay mahaba, madilim ang ilaw at tila walang katapusan kung titingnan mo mula sa dulo. Kahit na araw pa, parang may bigat na ang hangin at ang katahimikan ay tila nakakasakal. Isang umaga, habang naglalakad ako pabalik sa kwarto namin matapos kumuha ng tubig, narating ko ang bahaging parang sangandaan. Hugis di ang pasilyo, na ang bawat dulo ay tila humahantong sa kadiliman. Sa aking paglalakad, bigla na lamang akong natigilan. Mundi ko na mabangga ang isang babae na bigla na lang sumulpot sa aking harapan. Napakabilis ng aking tibok ng puso. Hindi ko siya narinig na lumalakad. Walang kaluskos ng sapatos. Walang hawi ng damit. Walang kahit anong tunog. Para bang lumabas na lang siya mula sa manipis na hangin. Nakasuot siya ng puting damit na tila luma na at kupas. At ang buhok niya ay nakatakip sa kanyang mukha. Kahit na maliwanag naman ang ilaw, hindi ko makita ng malinaw ang kanyang mga mata. Parang may aninong laging nakaharang sa kanyang mukha. Tumabi ako sa gilid para daanan niya, pero hindi siya gumalaw. Nakatingin lang siya sa direksyon ko, nakatayo ng tuwid at hindi gumagalaw. Parang estatwa na may buhay. Nang makarating ako sa tapat ng kwarto namin, laking gulat ko na makita kong nasa likuran ko na siya muli. Hindi ko man lang narinig na sumunod siya. Nakatayo siya doon, ilang hakbang lang ang layo. Tila hinihintay na pumasok kami. Para bang siya rin ay nakatira sa parehong kwarto. Kinilabutan ako ng sobra dahil sa tindi ng aking takot. Agad akong kumatok at sa buti na lang, pinagbuksan ako kagad ni Cherry. Mabilis akong pumasok at isinarado ko ang pinto. Kinakabahan na parang may humahabol talaga sa akin. Nang makahinga na ako ng maluwag, kinuwento ko kay Cherry ang mga nangyari. Dahan-dahan kaming sumilip sa siwang ng pinto, pero wala na ang babae. Ang pasilyo'y tila walang tao. Tahimik na naman, tulad ng dati. Naisip ko na sana itinignan ko siya ng maigi. Baka naman ay hindi siya nakatapak sa sahig. Baka lumulutang ang mga paa niya sa hangin. O baka naman, wala siyang anino sa ilaw ng ilawan. Ang kaisipang iyon ay nagdulot ng paglalamig sa aking buong katawan. Sa ikatlong araw ng aming bakasyon, lumipat kami ng hotel sa bayan ng Virac at Anduanes, mas malapit sa dalampasigan na balak naming puntahan. Ang hotel na ito ay mas maliit kaysa sa una, pero mas magaan ang hangin at puno ng halamanan sa paligid. Sa unang tingin, parang payapa at ligtas, pero hindi namin alam na doon palang magsisimula ang mas nakakatakot na bahagi. Bago kami matulog nung unang gabi doon, inilagay ko ang salamin ni Lando sa ibabaw ng mesa sa sulok ng kwarto, malapit sa kainan. Sinabi ko pa sa kanya, "Oh, nasa mesa lang ang salamin mo ha, huwag mong kakalimutan." Tinunang niya ito saka tumango, tapos inatulog na kami. Kinaumagahan, pagkagising namin, wala nang salamin sa mesa. Hinanap namin ito sa buong kwarto, sa ilalim ng kama, sa loob ng maleta, sa ilalim ng unan, kahit na sa loob ng cabinet. Pero wala. Para bang lumusot na lang ito sa lupa. Nag-alala pa nga ako dahil kailangan niya yun. At malayong pupuntahan namin noong araw na iyon.
Nang umalis na kami para mamasyal, pinagawa na namin ang paglilinis ng kwarto sa mga taga-hotel. Umaasang baka makita nila ang salamin habang naglilinis. Pero nang bumalik kami noong hapon, wala pa rin. Ang salamin ay parang naging usok at naglaho na lang. Lalo akong kinabahan dahil kinabukasan, mag-check out na kami. Habang nakahiga ako sa kama nung gabing iyon, hawak ang aking cellphone, dahan-dahan akong inantok. Bago ako makatulog, inilagay kong sarili kong salamin sa ibabaw ng mesa na katabi ng kama. Malinaw ang pagkakaalala ko. Dito ko ito nilagay, malapit lang sa aking kamay. Pagkagising ko kinaumagahan, laking gulat ko na makitang wala na ito sa aking tabi. Nandun na ito sa console table malapit sa pinto, kung saan naroon ang kapihan at maliit na ref. Napakalayo na nito sa kama. Parang dinala ito doon habang natutulog kami. Kinilabutan ako. Wala namang ibang tao sa kwarto at kaming dalawa lang talaga ni Lando. At pareho kami natutulog ng mahimbing. Paano napunta ang salamin ko doon? Hindi ko na ito sinabi pa kay Lando at ayoko siyang takutin. Pero sa loob-loob ko, alam kong may kasama kami sa kwartong iyon. Habang nag-aayos kami ng gamit para sa aming pag-uwi, dahan-dahan kong binuksan ang aking bibig. Para nakikipag-usap ako sa hangin. Pakibalik naman po ang salamin. Uuwi na kami. Huwag na po kayong magalit. Uuwi na po kami. Maya-maya lang, wala pang isang minuto, sumigaw si Lando. Honey, nandito na yung salamin ko! Nakita niya ito sa loob ng kanyang maliit na bag. Ang bag na iyon ay napakaliit. Kasya lamang para sa dalawang cellphone niya. Hindi nga kasyang kanyang pitaka. Hindi kasyang susi. Tapos bilang magkakasyang makapal na salamin doon. At ang mas nakakatakot pa, buong araw niyang daladala ang bag na iyon nung nakaraang araw. Inilalabas at ipinapasok ang cellphone. At hindi niya iyon nakita. Imposibleng hindi niya ito mapansin kung nandun man ito noon pa man. At imposible rin magkasya ito dahil sobrang liit lang ng bag. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tunay na takot. Hindi lang basta nawawala ang gamit. May ibang nilalang na naglalaro sa amin. Nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at ipinaparamdam na kahit saan kami magtago, makakayanan niyang abutin kami. Ang hangin sa kwarto ay biglang dumamig. Parang may nakamasid sa amin mula sa kadiliman na masulok. At ang katahimikan ay parang may mga bulong na hindi namin marinig pero nararamdaman namin sa aming mga buto. Agad na kaming lumabas ng kwarto, kinuha ang aming mga gamit at umalis nang hindi lumilingon pabalik. Habang sumasakay kami sa sasakyan paalis, nakita ko sa may likod na may bintana ang isang anino na nakatayo sa bintana ng aming dating kwarto. Isang anino na parang kumakaway, parang nagpapaalam, o baka naman ay nangangako na magkikita pa kami ulit. Sa wakas, nakauwi na kami ng aking asawa at kapatid ng ligtas. Pero ang mga alaala, ang mga nawala at biglang bumalik na gamit, at ang pakiramdam na may ibang kasama kami, yun ay mananatili ng habang buhay sa aking isipan. Ang bakasyon na iyon na dapat ay puno ng saya, naging kwento ng katatakutan na hindi ko makakalimutan habang buhay. Isang linggo, nagpunta kaming tatlo. Ako, ang aking kasintahan na si Cassie, at ang kanyang inang si Nanay Isyang sa isang sikat na kainan sa bayan ng San Fernando, Pampanga. Dinala ko sila doon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Cassie. Ang lugar ay tinatawag na Hapag-Hiyas, isang malawak at marangyang kainan na kilala sa masasarap na lutuing Kapampangan at magandang disenyong Asyano. Mataas ang kisame, makintab ang mga sahig na gawa sa makikinis na bato, at ang mga ilaw ay mainit at malambot, tila nagbibigay ng payapang kapaligiran. Si Nanay Isyang ay 70 taong gulang na, at gaya ng karaniwang nangyayari sa may mga edad, madalas siyang makaramdam ng pagkaihi.
Habang masayang kumakain at nagkukwentuhan, bigla siyang tumayo at nagtanong sa isang kawani kung nasaan ang palikuran. Itinuro naman ito ng empleyado sa isang pasilyong medyo malayo mula sa aming mesa, kung saan ang mga dingding ay may mga lumang larawan at palamuting kahoy. Iniwan namin siya roon pansamantala ni Cassie. Tiwala makakabalik din kaagad. Ngunit lumipas ng mahabang panahon, hindi pa rin bumabalik si Nanay Siyang. Napansin ko na ang oras na siya'y nawala ay mas matagal kaysa sa karaniwan. Hindi naman siya yung taong matagal gumamit ng palikuran. Mabilis lang siyang kumilos at bumalik kaagad. Tumingin ako kay Cassie at nagtanong, "Gusto mo bang sundan ko na lang si Mama? Baka naman naligaw o may nangyari." Tumango siya na may halong pag-alala. "Sige mahal, puntahan mo na nga siya. Baka kailangan niya ng tulong." Dali-dali ako naglakad patungo sa direksyon kung saan tinuro ang palikuran. Habang papalapit ako, napansin ko ang pasilyong iyon ay biglang naging kakaiba. Ang dating malambot na ilaw ay biglang lumabo at ang hangin ay biglang lumamig. Parang may dumaan na simoy ng hangin na galing sa malalim na yungin. Walang ibang tao sa paligid. Tanging ang tunog ng aking mga yapak ang umaalingaw-ngaw sa makinis na sahig. Nang marating ko ng pintuan ng palikuran, nakita ko na si Nanay Siyang na nakatayo sa tapat nito. Nakayuko at tila kinakabahan. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang mga kamay niya ay nanginginig habang nakakapit sa kanyang abaniko. "O Nay, bakit po kayo nakatayo lang dyan?" Tanong ko sa kanya. "May problema po ba?" Tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Anak, may tao sa loob." Sagot niya ng mahina, parang ayaw niyang marinig ng sinuman. "Kanino ko pa sinusubukang buksan, pero ayaw nilang magpapasok." Napakunot ang aking noo. Ang pintuan ay malaki at gawa sa kahoy na makapal, na may hawakang metal na lumalamig sa aking pagkakahawak. Baka po may gumagamit lang talaga, Inay." Sabi ko, kahit na may kakaibang pakiramdam na gumagapang sa aking likuran. Sinubukan kong buksan ang pinto. Hindi naman ito nakakandado, pero may kakaibang bigat ito. Para bang may ibang tao sa kabilang panig na tinutulak din ito pabalik. Ramdam ko ang paglaban ng pwersa. Parang may matibay na bagay na umaharang o kaya may malakas na tao na umiiwas na mabuksan ko ito. Wala akong narinig na anumang tunog mula sa loob. Walang boses, walang kaluskos ng damit, at walang tunog ng tubig. Kung may tao sanang nasa loob at may sumusubok o bukas ng pinto, karaniwan nagsisigaw sila ng, "Sandali lang," o kaya "May tao." Pero tahimik ang lahat. Sinubukan ko ulit ng mas malakas na puwersa. Sa ikatlong subok ko, dahan-dahan na bumukas ang pinto. Parang biglang nawalang puwersang tumutulak dito, na para bang sadyang pinayagan lang akong makapasok. Pumasok ako sa loob, kasunod si Nanay Siyang. Ang loob ng palikuran ay malawak. Sa may pasukan, may dalawang malaking lababo na gawa sa marmol. At sa dulo ay may isang pinto na may nakasulat na "Silid ng Tagalinis." Sa kaliwa at kanan naman ay may mga nakahiwalay na palikuran. Dalawang kubeta sa bawat panig. Lumapit ako sa unang kubeta at hinilang pinto. Walang tao. Bukas ito at malinis. Nay, wala naman po palang tao dito." Sabi ko, habang ang balahibo ko ay unti-unting tumatayo. Pumunta na ako sa kabilang kubeta. Binuksan ko rin ito. Wala ring tao. Wala ring sinuman. Pati ang pinto ng silid ng tagalinis, binuksan ko na rin. Isa lang itong malaking cabinet na puno ng mga panlinis at walis. Walang nakatagong tao sa loob. Bumaling ako kay Nanay Siyang. "O Nay, bakit po kayo natataranta? Wala naman po palang tao dito. Bakit tayo po kayong papasukin kanina?" Dahan-dahan umangat ang tingin niya sa akin.
At ang kanyang mga mata ay puno ng hindi may paliwanag na takot. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nagkukwento. Parang may bumubulong sa kanyang tenga na ayaw niyang marinig ko. Anak, simula niya. Nung sinusubukan kong buksan ang pinto kanina, may malakas na puwesang tumutulak pabalik sa akin. At may boses na malambot, malalim, at parang sumasabay sa hangin. Nagsasabi ng, Sandali lang po, may nasa loob pa. paulit-ulit niyang sinasabi yan, pero wala naman lumalabas na tao. Ng boses ay parang galing sa lahat ng direksyon. Mula sa dingding, mula sa sahig, mula sa kisame. Tila ba nilalaro lang talaga nila ako? Nang marinig ko yun, naramdaman kong bigat ng hangin sa paligid. Ang ilaw sa loob ng palikuran ay tila kumarap-kurap saglit, at ang amoy ng malinis na gamot ay napalitan ng bahagyang amoy ng luma at alikabok. Hinintay ko na lang siyang matapos habang nakatayo ako malapit sa pintuan. Hindi inalis ang tingin ko sa bawat sulok. Parang may nakamasid sa amin mula sa mga anino. Nang lumabas kami, isinara ko ng pinto ng mabilis. Parang may humahabol sa amin. Bumalik kami sa aming mesa, pero ang dating masayang pakiramdam napalitan ng pangamba. Sa loob ng ilang oras na nandun kami, humigit kumulang 3 beses pang nakaramdam ng pagkaihi si Nanay Siyang. Pero sa tuwing ayain ko siyang bumalik sa palikuran, umiiling na lang siya ng mabilis. Kumakapit ng mahigpit sa aking braso o kay Cassie. Kanyang mukha ay nagbabago agad kapag natatapakan na namin ang pasilong iyon. At sinasabi niyang, wag na anak, kaya ko pang pigilan. Wag na lamang tayong bumalik doon. Alam ko noon pa man na ang palikurang iyon ay hindi lang basta silid para sa mga bisita. May ibang tagagabit doon na ayaw magpakita. Pero handang maglaro at harangin ng sino mang mangahas pumasok sa kanilang nasasakupan. Ang alaala ng malamig na pwersong tumutulak at ang malambot ng boses ay mananatili habang buhay sa aking isipan. Bilang isang paalala na minsan, ang mga pinakamagandang lugar ay may tinatagong mga lihim na hindi dapat gambalain. Parang wala pa naman ako napapanood na nag-share about dito. Pero gusto ko lang i-share experience ko after ko manganak kay Zoe. This is paranormal, so kung ayaw niyo ng mga ganong topic or hindi kayo naniniwala sa ghost or sa mga spirits, ganyan, afterlife, scroll up. So disclaimer lang, hindi ako nandito para manakot. Nandito lang ako para i-share yung experience ko or kung may nakaka-relate ba sa inyo. Siguro umpisahan ko sa experience ko after kong manganak. So si Zoe kasi hindi namin siya nauwi agad. Kasi naniko siya, nagka-sepsis kasi siya. So 5 days after ko lang siya nauwi. So nung nauwi na namin siya from the hospital, nag-start na akong maka-experience ng paranormal activities. Hindi ko masabi na nabukas yung third eye ko kasi hindi talaga ako nakakita ng multo. Usually mga mga paramdam lang sa pictures, ganyan. By the way, disclaimer lang din na hindi naman ako hindi ko gustong na negativity dito, pero gusto ko lang malaman kung talagang common ba to or ako lang ba to. So ayun nga, yung anak ko nung umuwi na siya, nung newborn siya, ako naghuhugas ako ng mga bote sa gabi, ganyan. Usually madaling araw or gabi, mga 7 p.m. ganyan. And madaling araw ako naghuhugas sa 7 p.m. or 4 o'clock a.m. ganyan. So habang natutulog sila or nagpapatulog yung asawa ko, sa kusina namin, may mga naririnig akong mga kaluskos, ganyan. So, noong na-deadma lang, sabi ko baka yung rocking chair lang, ganyan. Tapos nung tumatagal kasi, parang napapadalas nung time na yun. This is way back 2024, so, ayun. Ilang na-note ko lang, hindi this year. Ayun, so parang tumagal siya ng mga 3 months. So, nabother na ako kasi nga, sabi ko sa asawa ko, natatakot na ako kasi maghugas ako ng bote, mag-isa lang ako sa kusina. Mga natutulog na rin yung mga ibang relatives ko kasi magkakasama kami sa bahay. Maaga sila matulog. So kahit mga 7:30 wala nang tao sa sala at kusina namin. So ayun nga. Pag ganon, narinig ko may mga
kaluskos, ganyan. Hanggang sa mag-worsen, siguro mga 4 months na si Zoe. So, minsan kapag kami lang nasa sala, kahit afternoon, naglalaro kami. Siyempre lagi, pag kami ng dalawa, parang may bumubulong sa tenga ko na lalaki. Sobrang creepy na parang kinakausap ako, hello, ganyan. Pero malaki yung boses kasi lalaki. So, ako naman parang, ano kaya yun? Pero wala naman tao. So, parang dinededma ko lang kasi may baby ako. So, kailangan tapakan ko. Tapos may pinaka-worst na experience ko yung isang madaling araw na after ko magpatulog ng anak ko. So, parang mga 3 siya nagising or 2 a.m. So, nakatulog naman siya sa bottle niya. Pagka-try ko matulog, parang naalimpungatan ako. Tapos may bumulong na naman habang nakahiga ako na sobrang creepy na boses. So, ginising ko yung asawa ko kasi natakot na ako kasi sunod-sunod na yung experiences. Tapos, buti na lang, nung nag 6 months na si Zoe, nawala yung parang mga naririnig ko na ganun. So, naisip ko, baka kapag nag-open yung senses mo ng sobra, kasi nga kakapanganak ko lang, hindi kaya dahil sobrang mahina ako nung time na yun kasi postpartum, vulnerable. Usually kasi yung mga, usually tingin ko sa mga nakakaramdam. Sabi kasi ng kapatid ko, kasi siya bukas yung third eye niya, sabi niya usually pag may lagnat siya, kapag galing siya sa work, so parang pagod din siya. So mahina yung katawan niya, doon siya nakakakita. So baka yun kaya yung reason. Kasi nung 6 months, parang siguro nasanay na ako sa routine namin, ganyan, nasanay na ako sa pagod. So ngayon, wala na akong nararamdaman. 2 years old na yung anak ko, kaya medyo panatag na ako, kaya nakwento ko na. Medyo matagal na rin kasi 2024 pa. Na-share ko lang, baka may nakaka-relate sa akin na ganun din yung experience. Ayun, yun lang, bye-bye.